Ito, didiinan ko lang to ha. Maganda pag-usapan natin to ngayon. Okay? Alam niyo po ba, nang isulat po ito ni Pablo kay Timothy, hindi po ganun ang kultura ng mga tao noon, ng mga anak sa kanila pong mga magulang. Okay? At magsalita ka nga lang na masama laban sa mga magulang mo. Pwede ka ng hatulan ng kamatayan. Again, pwede kang mamatay. Pero ngayon, yung mga... So nabubuhay tayo ngayon sa mga huling araw dahil marami pong mga anak na wala ng respeto sa kanila pong mga magulang. Without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good. Next verse, verse 4. Okay. Teacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather lovers of God. Last verse, in verse 5 says, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with them. Okay? So be aware, mga minamahal kong kapatid. Mag-ingat po tayo. Dahil sa mga huling araw, yun pong sinasabi ng Bible, darating po yung mga ganitong bagay as the days of Noah. Nang mga tao po nung panahon ni Noe ay makasarili, eating, drinking, marrying, na busy sila sa kanilang sarili, kaya't nawala ng time sa gospel. So sa ating conclusion, meron po tayong mga ilang paalala. Look at our conclusion. Okay. Sa conclusion po natin, paki-appear. It says, what should we Christians do when in view of this revelation? Number 1, do not be distressed. Kapag nakita po natin na nangyayari na po yung mga bagay na ito, huwag tayong madi-distressed. Okay? These things will happen. And that is the reason Jesus was telling the disciples about them. We must not be surprised that there are earthquakes, tsunamis, famines, wars, di ba? At pag-increase ng mga prices, especially ang oil or langis. Hindi po yan nakapagtataka dahil nasa Bible po yan. So wag kang madi-distressed kapag ka nakikita mo ng mga nangyayari na ito. Ang kinakailangan mo ay i-ready mo ang sarili mo sa pagbabalik ni Jesus Christ. Maging tapat ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Diyos ng may katapatan. Maging sincere at maging seryoso ka na sa iyong pananampalataya.